Sunod, mga kababayan, ito pa. Alias Totoy. Ito na. Paano nga ba pinatay itong mga sabungero? Para daw baboy. Isipin ninyo, kapag nagkatay kayo ng baboy, isipin ninyo, kapag nakita ninyong magkatay ng baboy, ganun daw ang ginawa sa missing sabungero according sa detalye ni alias Totoy or ni Dondon Patidungan. Isipin ninyo, ganun nila pinahirapan itong mga sabungero para daw baboy. Para daw hindi lumubo ang mga laman, halimbawa ito, kasi ito malaman to, hihiwaan daw nila yan. Para bubuka, hindi lulubo. Kapag ang tiyan, di ba, pag pinatay, para daw hindi lumubo yung tiyan, hihiwaan. Para alam nyo, para kayo nag-ihaw ng isda. Yung tulingan. Para kayo nag-ihaw ng isdang tulingan o nagprito ng tilapia. Para hindi siya sumabog, hihiwaan yung gilid. Ganyan mga kababayan, dinitalye ni alias Totoy or ni Dondon Patidungan kung paano nila patayin itong mga missing sabungero. Ganun sila kahayop, mga kababayan. Eto na. Iparinig ko sa inyo. Para daw mga baboy kung paano nila patayin. Eto. Ganun sila, mga kababayan. Ganun nila pahirapan. Eto, wait lang ha. Sa palagay nyo guys, kailangan may ads lang. Tumigil mag-toner, no? Okay po sir, first question po namin sa inyo. Yung nagulantang na maraming tao na agad nakakuha po ng sako, no? Ito po PCG sa operation nila kahapon. Pero ang noticeable dun sir is sunog. Yung mga sunog nakuha. daw. May information po ba kayo na iba pa pong paraan ng pagpatay at pag-dispose sa mga sabungero? Katulad yan, wala talaga akong idea dyan. Siguro, sa sobrang na nila, siguro yung iba sinunog na nila, pero wala akong idea sa mga dahil hindi ako nasinda ng video niyan. Yung sunog. Opo. How about sir yung dinidismember, yung mga bodies para ma-dispose? May idea po ba kayo about it? Because I read in an unofficial document na isa po yun sa mga disclosed na information. Paano dinidispose, China-chop? Kasi in-interview si Dondon Patidungan dito mga kababayan ng ABS-CBN News kung may alam ba daw si Dondon kasi yung mga na-recovered na buto ngayon ay sinunog. Parang chinap-chap. Sabi ni Dondon Patidungan, wala daw siyang idea kung sinunog ba daw, chinap-chap ba daw. Ang alam lang daw niya kung paano katayin, pinaghihiwaan daw, alam niyo yung tatabasan mo yung taba para pag namatay, hindi sasabog. Yung tinatanggalan nila ng ganun, parang nag-ihaw ka ng tulingan. Hihiwaan mo muna 2 hiwa para pag naluto siya, pati loob, luto. Diba? Lalabas yung dugo. Ganun karumal-dumal, mga kababayan. Ma'am Norma Doro, maraming salamat ulit po sa inyong super sticker. Thank you so much po. Diba? Ganun sila kababoy, mga kababayan. Ito, parang baboy daw kung paano katayin. Ito. Iyon na nga, yung katulad ng sinabi ko noong nakaraan na pinakitaan nila ako ng video na kung paano parang baboy yung ginawa nila. Yun lang yun. Hanggang doon lang ang alam ko. Parang baboy daw. Wala akong idea. Basta yun lang ang video na pinakita sa akin. Hanggang saan yung video, sir? So ano po ang nakita niyo? Basta yung nakita ko yung video, yung killing me supli ba yung Killing me ginagawa, supli daw. Yun lang ako, doon lang, hanggang doon lang. Tapos pinipiit daw. Yung laman dito, yung tiyan, yung mga laman-laman, gusto nila yung parang lumabas yung dugo. Para hindi lumubo yung tao. So inaano nila, sinasaksak talaga. So Hindi. iniiwan nila. Iwa talaga. Talagang karumal-dumal nga yung ginawa nila. Dapat. May mga, pero hindi nakita sa video, sir, na pinuputol yung parte. Wala. Basta yun lang ang nakita ko. Pero hanggang hanggang doon lang. Nakuha sila sa sako, sir. Tignan nyo, para silang, alam mo yung parang cannibal? Alam mo yung ganun? Alam mo sa totoo lang mga kababayan, hindi po normal ang taong gumawa ng ganun. Either nakadroga or lasing. Kasi kung tutuusin kung buhay ka, kung normal na utak yung gagawa nun, hindi mo magawang nakikita mong umiiyak, tatabasin mo eh. Hindi ganun eh. Okay lang sana kung barilin nila diretso eh. Pero yung tatabasin mo pa yung laman, hihiwaan mo pa ng laman para hindi lumubo, hindi bubutod yung tiyan,
tataksipan mo para, 'di ba? Hindi normal, hindi na wala sa katinuan yung gumawa nun, nakadroga or naka-ecstasy or whatsoever. May mga iniinom or ginagamit, tinitake. Kasi hindi, kung ako normal, makita ko tao ganyan, mabaril mo pa lang yan, takot ka na eh. Di ba? Pero kung, Mami Alcantara, hello po. Pero kung ganon, demonyo talaga. Sa totoo lang, mga kababayan. Continue. So is that something na consistent na nakita mo sa video? Nakita mo ba paano tinatapon sa lawang to? Oo, siguro, ganun ang ginagawa nila. Dahil yung sako ba, may mga buhangin o wala? Kasi kung lagyan talaga nila yun. May buhangin yung sako. Yun nga lang, kapag inangat mo na yung sako na nakababa doon ng matagal sa tubig, mapupunit yon. So, habang inangat mo, malamang sa malamang, kung ikaw ba naman diver, hindi mo naman iangat yan kasama buhangin, kabigat nun. Malamang, papalitan mo ng balot yon na parang net. Yung alam mo yung net bag? Ibabalot nila ngayon ng parang lambat para yung buto lang ang madala and the rest yung buhangin maiiwan. Kasi mabigat yun eh. Kasi tanong ni Totoy Patidungan dito, ni alias Totoy, ni Dondon, na yun bang sako na inahon may buhangin ba? So, syempre, kung ako yung magkuha nung sako na nilalaman na nung buto, hindi ko na isabay yung buhangin, kabigat-bigat naman nun. Ang sako kasi, the more na malublob mo na yan, hindi yan madudurog hanggat hindi mo gagalawin. Pero sa tagal na nakababad sa tubig yan, kapag ginalaw mo na yan, punit na yan. Mapupunit yan. Pero as long as walang lalapit dyan, walang gagalaw niyan, hindi yan mapupunit. Mananatiling nakabuo yan. So ngayon, ginalaw ng mga divers, malamang sa malamang, papalitan na nila ng lambat yon para pag ahon, yung buto lang ang makuha, masasala yung buto, yung mga buhangin, malalaglag. Kasi ito yung tanong ni Dondon Patidungan. Pabigat. Kasi kung sako-sako lang, hindi, lulutang at lulutang yun. So, ano po ba yun? Tinatali sa paa, sir? What do you mean by pabigat, sir? Ang ano kasi nun, yung pinakita sa akin, nakahiga yung tao tapos may buhangin na isinama nila pagtali sa tayo. Para Yun lang lumubog. ang nakita ko talaga sa video. Pasensya na po, sir, for asking. Saan nila tinali yun? Sa paa? Lahat kasi parang street siya na parang nakapatong siya tabla yung tao na paghulog. Dito lubog. Binalot lang nila talaga at silagyan ng pabigat. Nung hanggang sa paghulog nila? Yung ano lang, yung ang kwininto na lang sa akin yun. Pero yung video kung paano nila kinatay, yun na yun. So yung nakita pala ni alias Dondon or ni alias Totoy Dondon Patidungan, itong video kung paano lang nila pinahirapan yung naturang mga sabungero. Pero yung kung paano nila inilagay sa sako, paano nila chinap-chap ba o sinunog ba nila, hindi na kwento na lang. Di ba? Kwento na lang. Pero yung video, doon sa kung paano ipitin daw, yung killing me softly, yung parang i-injikan mo para mangisay, tapos tubig-tubigan mo, bubuhusan mong isang drum na tubig para magsabi, parang tinutorture mo na ba bago pinatay. Wala sa katinuan ang gumawa nito, mga kababayan. Kaya dapat yung mga pulis na nasa restrictive custody ngayon ng PNP, dapat isa-isa ninyong bunutan ng kuko yan para magsalita kung sino yung leader. Kasi as long as kakampihan nyo yan, hindi porkit kabaro nyo yan, kakampihan nyo, wala kayong kwenta para sa akin. Dapat wala kayong wala kayong, in behalf of PNP, alam ko naman na hindi ganon si General Torre. Dapat dyan, torturin nyo na din yan para magsalita yung mga yan Kasi as long as kakampihan nyo kasi porket pulis yan, wala mangyari. Hindi magsasalita yung mga yan. Restrictive custody yan. Ilang years yan, makakalaya din yan. Dapat yan, tutorturin nyo na yan Dapat pakainin nyo rin ang buhangin. Para malaman din natin, para magsalita sila. Kaya gusto ninyo si Lustay maging presidente, normal na yan. Bunutan nyo rin ang kuko, balian nyo rin ang daliri, paiyakin nyo rin. Para magsalita kung sinong nag-utos, sinong mastermind. Pag hindi nyo gawin yan, wala kayong kwenta para sa akin.
Dapat chap-chapan, putulan nyo muna isang braso ngayon. Pagkabukas, imposible walang magsasalita niyan. Putulan mo ulit isang braso. Sunod, putulan nyo ng kuko, isang daliri. Unti-untiin ninyo. Tignan natin kung lahat ng 15 kapulis dyan, kung hindi nyo isa-isahin yan, posible wala magsasalita niyan. Kung ginawa nga nila yung pagtadtad doon sa mga pinatay na sabungero, hindi sila naawa. Sila ngayon kakaawaan. Baka sasabihin nyo pa, kailangan ng human rights. Yeah? Pahirapan nyo rin. Dapat kasi balik yung death penalty eh. Yeah? Pakainin din sila ng kung ano. Pakainin yung baga dyan. Yeah? Balian nyo daliri. Gupitin nyo yung kuko. Yung walang anesthesia. Di ba? Tabasan nyo tainga. Imposible di magsalita yan. Tignan nyo, kawawa yung mga pinatay. Nakita nyo, sabi ni Dundon Patidungan. Imposibleng hindi napanood ni Rimulya yung video na ipinakita ni Dundon Patidungan kung paano i-killing Misople. Tapos sasabihin na naman, human rights. Kailangan, parang si Digong, kailangan daw ng human rights. Kung ang human rights daw ay para sa tao na pinahirapan, bakit si Digong? Ginamitan ba niyang human rights yung mga pinapapatay niya noon? Posibleng di kakantay ang mga yan. Yung kwento po sa inyo, kung paano na dinispose, anong exact na kinwento sa inyo, sir? Ayun na nga, mabilis nga kasi na pagkagawa nila yun. Yun yung kinikwento nila sa akin. Kasi kinabukasan yan, halimbawa ngayon nila dukutin. Kinabukasan yan, pupunta yan sa bahay. Kukunin na yung 500,000 na yung suhol sa kanila. Diba? Kita nyo? Pagkatapos daw na pahirapan yung mga sabungero, pinatay na, pagkabukas, pupunta daw yan, kukunin na yung 500,000. Take note. Baka sabihin natin, 500,000 per head. Wala. Simple lang, gulgulin mo lang yan, pahilapan mo lang yan. Pag hindi umamin, tumba mo na. May 500,000 ka pa. Wala talaga. Same pattern talaga. Mga kababayan, same pattern sa war on drugs ni Digong, itong missing sabungero case. Sa totoo lang mga kababayan, tignan ninyo. May 500,000 pa kinukuha pagkatapos 500. Walang pinagkaiba doon sa pag nakapatay ka 4 na adik, kung 2 na aresto, yung 2 lang, sa'yo na yung sobra. Parang ganon, di ba? May nakuha na naman pong sako again ang authorities kanina po, sir, sa diving operations nila. Ano po ito? Sabay-sabay po ba? Sa isang gabi, ilan ang tinatapon din? Depende. Halimbawa, yung itong isang... Wait lang, may ads depende daw. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, ay ewan. Isang entry. Halimbawa, entry ni Mr. Atong Ang. Yung isang entry na yan, halimbawa 5 katao yan na gumawa ng tsupi, obligado kunin lahat yun. Minsanan yun, sir. Kunin lahat. Hindi pwedeng, hindi pwedeng itira yung isa. Kaya nga may bata doon na nadamay. Mayroon pa nga buntis, di ba? Di ba? Halimbawa, yung 5 katao, sangkot sa panchuchupe o pangdadaya. Lahat ng sangkot na yun, kunin yun. Meron nga daw bata, pati buntis na damay. Tignan nyo. Sino yung dumampot? Yung mga pulis sa tukhang. Kasi bakit? Kapag hindi sapat yung kanilang pinaglalaban, tataniman nila ng droga para makulong or may rason silang patayin at sabihin nilang adik. Kasi na-shoot ito sa war on drugs eh. Hindi So, kung halimbawa, bata lang, damay-damay, nadamay lang kasi baka, halimbawa, 10 yung hinuri sa lugar na to, tapos nakita ko kung paano hinuli. Isasali na ako doon. Bakit? Para walang witness. Ngayon, wala naman akong kinalaman, taniman na lang akong droga. Para may rason na barilin ako kasi adik ako. Kasi may droga eh. Hindi same pattern. Hindi ito yon. Naikwento ko na may buntis na babae. Kasama sa kasama. Tignan ninyo. Lagi po, kumakalat na po sa balita. Bata, buntis. The design is very digong. Sabi ni Mami Alcantara, the design is very digong. My goodness. Mga kababayan, the design is very digong. Kung saan po dinidispose. Pero we wanna know, sir, saan pinapatay?
Ay, doon na yan, doon sa palaisdaan nung isang pulis din Di ba? na mayroong palaisdaan doon sa Taal. Kaya doon ako nag-idea, kaya kukunin to. Dahil, siyempre, nag-open sila sa akin. So sa palaisdaan pinapatay, tapos ang tapon sa Taali kasi malapit. Oo, hindi ano. Yung palaisdaan kasi doon, parang ang alam ko, may palaisdaan doon yung isang pulis. Tapos pag doon ng parang katayan, parang slaughter ba? Yun. Diba? Sa palisdaan ng pulis, dun sa may slaughter area daw nila. Kaya speaking, mga kababayan, tapos na tayo dyan kay alias Totoy, dinitalye niya kung paano katayin para daw baboy, killing me softly. Itong mga sabungero. Dito naman tayo ngayon kay Sara Duterte. Ito mga kababayan, ano nga ba itong kay Sara Duterte, Ken? Huwag kayong manggalit mga DDS, magkwento lang ako. Si Sara Duterte, mga kababayan, niliwanag niya na hindi daw o wala daw sa hospital si Digong. Kaya yun daw picture na kumakalat, hindi daw yun totoo. Ito mga kababayan, ano nga ba yung picture na kumakalat na nasa hospital si Digong, payat na payat? Ngayon mga kababayan, sino pa ba ang dapat natin isipin na nagpakalat ng picture? Ano nga ba itong picture na to? Saan na ba yun? Mga kababayan, wait lang ha. Ano nga ba ang picture na to na kumakalat ngayon? Wait lang. Hanapin ko lang mga kababayan ha. Kasi may picture na kumakalat. Ano nga ba itong picture na to? Payat na daw si Digong at nilinaw at klinaro ni Sara Duterte na hindi daw totoo. Ito, wait lang ha mga kababayan. Saan na ba yun? Dito yun eh. Ito ba yun? Wait lang ha. Sana makita ko. Wait lang ha, mga kababayan. Hindi ko masyadong dito eh. Ay, nako. Saan ba yun? Hindi ko makita mga kababayan yung naturang picture na pinaliwanag ni Sara. Pero ito, sa UNTV News. Pakita ko na lang sa inyo. Tinawag na peke ni Vice President Sara Duterte ang isang Ayan po mga kababayan. Yung picture pong yan na kumalat na si Digong ay nakaratay. No, sa hospital at payat na payat. Peke daw yan. So ngayon mga kababayan, nilinaw daw ni Vice President Sara. Ngayon mga kababayan, sino ba ang dapat sisihin ni Sara dito sa nagpakalat? IDDS lang naman ang hilig gumawa ng epek-epek na yan tapos mag-iimot-imot. Diba alam nyo yung magpo-post sa Mayde tapos sasabihin, kawawa ka Tatay Digong. Hindi ko talaga mapapatawad si Marcos sa ginawa niya sa'yo. Putang ina, kayo lang naman nag-iimot-imot niyan eh. Kayo lang naman ang hilig gumawa ng ganyang peke na AI eh. Tapos sasabihin ni Sara, peke. Kung hindi nyo ba naman kasi sinabi din dyan sa mga interview sa inyo na butot balat na siya. Kung hindi ba naman pinakalat ni Harry Roque na may habilin si Digong. At kung hindi mo naman sinabi dyan na may habilin na ikrimit siya pag namatay, gagawan kayo ng kwento ng ganito. May kasabihan nga tayo eh. Walang machichismis kung walang nagpapachismis. Walang pag-uusapan kung walang gumawa ng pag-uusapan. Putang ina nyo mga DDS. Mga attention seeker talaga kayo. Hayop kayo eh. Di ba? Kung hindi mo dyan nagpa-interview ka na butot balat yung tatay mo, yung isang braso mo, dalawang braso na niya. Hindi kayo magawaan ng kwentong ganyan. Putang ina. Kung hindi yan sinabi ng nanay mo na she's skin and bone, but she is good. He is good, but skin and bone. Kung hindi yan nila-live ni Roque dyan, ni Roque dyan, Harry Roque na may huling habilin si Digong. Kakwentoan, gagawan kayo ng kwento ng mga putang DDS na kapwa ninyo. Di ba?
Putang ina, kayo nagkakwento-kwento, butot balat na si Digong. Ngayon, ginawaan kayo ng butot balat kwento. Sabihin nyo, peke. Eh di sana hindi kayo nagpaawa. Hindi kayo gumawa ng sarili nyo. Tignan nyo si General Torre. Sabi ninyo, nasa hospital. Sabi ninyo, nakarma. Anong nangyari? Di nakasuhan si Jason Sa, si Banlag na bungal. Na isang matandang fake news na journalist di umano. Bakit? Kasi ang hilig ninyo gumawa ng mga ganyang isyo. Ayun, no, Digong. Ipinos nga yan ni Kitty Duterte na isang page, yung Kitty Duterte ano ba yun? Veronica Duterte official. Ipinos din yan eh. Payat na daw, Ayun, no? Tapos sasabihin nyo, peke, tigilan nyo nga ako. Alangan naman ng mga loyalista at kakamping ang gumawa niyan. Hindi naman po siguro tanga ang loyalista at kakamping na magpagod mag-edit. DDS lang naman ang hilig gumawa ng AI. Ba't hindi nyo itanong kay Bato? Ba't hindi nyo itanong kay Ba't hindi nyo itanong kay Basti Duterte? Sila naman mahilig manood ng AI. Di ba? Alat na litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nasa ospital at may suot pang identification tag sa kamay. Iginiit ang Vice Presidente na mas mukhang malusog ngayon ang dating Pangulo bagamat kapansin-pansing pumayat at may suot pang identification tag sa kamay. Iginiit ang Vice Presidente. Iginiit ng Vice Presidente. Wait lang ha mga kababayan. Kasi para malaman namin ito, para natin na Diyos mio Marimar, tingnan nyo. Na mas mukhang malusog ngayon ang dating Pangulo bagamat kapansin-pansing pumayat ito kumpara noon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wag po kayong maniwala dyan sa mga sinasabi ni Sara at ni Harry Roque na may huling habilin. Bakit? Kasi malalaman naman po natin na kung mamatay na si Digong at sinabi ni Digong dyan na i-cremate na lang siya kung sakit siya'y mamatay, wag na dalhin sa Pilipinas ng katawan niya, sunugin na lang siya. Alam niyo kung bakit? Paawa ipik kasi hanap simpatya. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong maniwala na mamamatay na yan kasi masamang damo yan. Mahirap mamatay. Matagal pa mamatay yan, putang ina. Isasampay na nga lang yan sa sobrang payat. Hindi pa yan mamamatay kasi pahirapan ng Panginoon yan. Minura niya ang Panginoon. Pumatay siya ng hindi lang 1,000 kundi 30,000. Ilan ang pinatay niya at pinahirapan niya? Marami. Di ba? Kaya mga kababayan, hindi pa mamamatayan at malaman natin na complicated na yan, ipopost mismo ng ICC page yan. Ipopost yan